Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,269-76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kalokohan. Galit na galit si Morten sa mga sinabi ni Alvin. Agad na sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan. Isa siyang 6 na combo Celestial Lord na nakaunawa ng 5 lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa antas ng kahusayan. Kaya naman, alam niyang kaya niyang gawin ang ginawa ni Alvin noong unang pagsubok sa pagpili ng disipulo. Alvin, ngayon ay tuturuan kita ng isang leksyon para hindi mo na muling hamanin ang isa pang kahangahangang disipulo. Sabi ni Morten pagkatapos ng pagngutya. Pagkatapos, sumugod patungo kay Alvin. Naramdaman ng mga disipulo mula sa kalapit na Heavenly Pool Palace ang nakapapasong init ng apoy ni Morten. Marami sa kanila ang nagsimulang mag-usap-usap nang magsimula siyang umatake. Bagamat si Morten ang nasa huli sa mga kahangahangang disipulo sa pagitan ng edad na 200 hanggang 300, bahagyang mas mahina lamang siya kaysa sa mga nauna sa kanya. Tama. Hindi siya laging nasa huli. Pang-6 na pwesto na siya noon. Iyon ang pinakamataas niyang ranggo sa ngayon. Medyo malakas si Morten. Hindi magiging madali ang talunin siya at maging isang kahangahangang disipulo. Di nagtagal, nasaksihan ng mga disipulo ang isang nakakagulat na pangyayari. Swoosh! Nang malapit ng marating ni Morten si Alvin, pakiramdam niya ay nabangga siya sa isang hindi nakikitang pader. Napilitan siyang huminto. Kahit anong pilit niya, hindi siya makaabante. Sinubukan niyang umalis sa ibang direksyon, ngunit wala itong saysay. Maya-maya, napangisi si Morten. Sa tingin mo ba ay kaya akong pigilan ng iyong restraining profundity? Malinaw na alam niyang ipinataw ni Alvin ang batas ng kalawakan na restraining profundity sa kanya. Bumuhos. 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 Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang apoy sa katawan ni Morten ay patuloy na nagngangalit. Bumangga ito sa hindi nakikitang harang mula sa restraining profundity. Maya-maya, ang apoy sa kanyang katawan ay tumaas at nagngangalit hanggang sa mapuno nito ang espasyong kanyang ikinulong. Dahil dito, ang harang ay nagsimulang manginig ng malakas na parang anumang oras ay mababasag. Muling nag-usap-usap ang mga alagad. Kayang tiisin ng restraining profundity ni Alvin ang mga atake ni Morten ng ganito katagal. Hindi nakakapagtaka na mayroon siyang lakas ng loob na hamanin ang isang kahangahangang disipulo. Mukhang siya ay lubos na may talento at malakas. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, sandali na lamang ang natitira bago makalabas si Morten mula sa restraining profundity. Gaya ng inaasahan ng mga disipulo, agad na kumawala si Morten sa pagkakatali ng may ngisi sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal at tumigil ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos ay lubhang nagbago ito nang makita niyang naglaho si Alvin sa ere. Muling sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan at tumaas sa ere na parang nagngangalit na mga dragon na apoy. Ito lang ba ang meron ka? Muling lumitaw si Alvin sa likod ni Morten. Sa isang kisap mata, isang malakas na enerhiyang espasyo ang sumulpot habang itinutulak niya ang kanyang palad palabas at madaling pinatay ang nagngangalit na mga dragon na apoy ni Morten. Putok! Matapos mapatay ang mga dragong apoy, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Di nagtagal, nakita ng lahat si Alvin na pinalipad pabalik sa ere si Morten nang dumapo ang palad ni Alvin sa katawan ni Morten. Sinubukan ni Morten na makabawi at patatagin ang kanyang paninindigan nang mag-teleport si Alvin sa tabi niya. Putok! Sinipa ni Alvin si Morten at pinalipad muli. Swoosh! Sa ikatlong pagkakataon, nag-teleport si Alvin sa ibabaw ni Morten. Ang kanyang kamay ay tumama kay Morten, na nagpakalat ng celestial origin energy na iniipon ni Morten. Boom! Nahirapan si Morten na gumanti. Sa tuwing susubukan niyang gamitin ang celestial origin energy sa kanyang katawan, nagte-teleport si Alvin malapit sa kanya at inaatake siya. Wala siyang magawa dahil kaya niyang sabayan ang bilis ni Alvin kapag ginagamit ang celestial origin energy. Paano ito nangyari? Gulat at nalito si Morten. Kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya mahulaan na si Alvin ay nagtataglay ng 79 na heavenly veins.
Kung pag-uusapan ang bilis ng pagpapakilos ng celestial origin energy, tanging ang mga nagtataglay ng 99 na heavenly veins sa Devata realms ang makakapantay sa kanya. Samantala, ang mga disipulong nanunood ng labanan ay parehong nagulat at nalito. Hindi nila alam ang kalagayan ni Morten. Sa kanilang mga mata, tila sinasadya niyang hayaang manalo si Alvin. Anong nangyayari? Si Morten ay lubusang nasakop ni Alvin. Imposible. Hindi siya makaganti kahit kailan. Paano ito naging posible? Sinasadya ba niyang hayaang manalo si Alvin? Isa ba itong pinaplanong laban? Wala itong katuturan. Dapat ba siyang matalo na ngayon kung sadyang hinahayaan niyang manalo si Alvin? Tama. Kahit na umaarte siya, kailangan pa bang magtiis ng ganito kalaking bogbog? Nanlamig ang mga disipulo habang pinapanood nila si Morten na binubugbog hanggang sa mapayre-piraso. Kung sila ang nasa kalagayan ni Morten, matagal na sana silang sumuko sa halip na tiisin ang ganitong pambubugbog. Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa si Herman. Pagkatapos, naniningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Joros na nakatayo sa malapit at pangungutya na sinabi, "Joros, mukhang malakas ang iyong nakababatang kapatid." Natatalo na siya ng husto ng aking nakababatang kapatid, ngunit tinitiis pa rin niya ito. Sa aking palagay, dapat niyang palitan ang kanyang pangalan at tawagin ang kanyang sarili na Mr. Strong o kung ano paman. Ano sa palagay mo? Malinaw na masaya siya. Sa kabilang banda, medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Benji habang pinapanood niya si Morten na natatalo ni Alvin. Mas lalong naging hindi maganda ang ekspresyon niya nang marinig niya ang mga sinabi ni Herman. Sumimangot siya, tama na. Samantala, walang kamalay-malay sina Alvin at Morten sa mga usapan sa kanilang paligid. Tumanggi si Morten na sumuko kaya't nagpatuloy na lamang si Alvin. Sa katunayan, hindi niya intensyon na talunin si Morten ng ganito katindi. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na malaya niyang nagamit ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan na kanyang naunawaan hanggang sa antas ng kahusayan. Sa sandaling ito, para siyang isang batang natututo pa lamang magsalita at hindi mapigil ang magsalita. Nakakapanabik. Nakaramdam si Alvin ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya nagmamadaling tapusin ang labanan. Kaya naman, mababaw na sugat lamang ang idinulot niya kay Morten para maiwasan itong gumanti. Sa kabaligtaran, si Morten ay nasa masamang kalagayan. Sumuko na sana siya kung nagtamo siya ng malubhang pinsala. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumuko dahil natuklasan niya, sa kabila ng matinding sakit, ang mga pinsalang idinulot sa kanya ni Alvin ay hindi naman talaga nagbabanta sa buhay. Nagtitiis siya kaya nakahanap siya ng butas at nataman si Alvin ng isang beses bago siya sumuko. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nawalan siya ng pag-asa. Tuluyan siyang napigilan at wala ng pag-asang gumanti. Higit sa lahat, paulit-ulit na nagpadala si Joros ng mga voice transmission na humihiling na sumuko. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, sumuko rin siya kalaunan. Susuko na ako. Ang bilis mo nang sumuko. Kumunat ang noo ni Alvin, halatang hindi siya nasisiyahan. Di nagtagal, malakas na inanunsyo ng Sword Trial Pavilion, Alvin, mula ngayon, isa ka ng kahangahangang disipulo. Ika-10 pwesto ka na ngayon sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang. Pagkatapos magsalita ng matanda, iniabot niya kay Alvin ang identity token na ibinigay ni Morten bago magsimula ang labanan. Pagkatapos, ipinaalala niya kay Alvin na angkinan ang pagmamay-ari ng identity token sa pamamagitan ng pagpatak ng kanyang dugo sa token. Sige. Tumango si Alvin at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-angkin ng pagmamay-ari ng identity token. Samantala, ang karamihan ng mga disipulong nanunood ng labanan ay hindi na nagulat sa kinalabasan ng labanan matapos mapanood si Alvin na binubugbog si Morten nang hindi binibigyan si Morten ng pagkakataong gumanti. Bago umalis ang elder ng Sword Trial Pavilion, nagpaalam muna siya kina Junlei at Tanya dahil ang dalawa ay nag-iisang anak na lalaki at estudyante ni Zenaida, ang kanyang Pavilion Master, ayon sa pagkakabanggit. Biglang sumigaw si Alvin nang paalis na ang matanda. Alam ng matanda na malapit ang relasyon ni na Alvin at Tanya kaya magalang siya kay Alvin. Anong problema, Alvin? Elder,
Dahil ako ang pumalit kay Morten bilang isang kahangahangang disipulo at nasa ika-10 pwesto sa aking pangkat ng edad, maaari ko bang hamanin ang sinuman sa 9 na kahangahangang disipulo anuman ang ranggo, o kailangan ko bang sundin ang utos? Tanong ni Alvin. Malaya kang hamanin ang sinumang gusto mo sa iyong pangkat ng edad maliban sa mga nasa nangungunang 3. Maaari mo lamang hamanin ang nangungunang 3 kahangahangang disipulo sa pataas na pagkakasunod-sunod. Halimbawa, ang isang taong nasa ika-5 na ranggo ay hindi maaaring hamanin ang taong nasa ika-3 na ranggo. Upang magawa ito, ang taong nasa ika-5 na ranggo ay kailangang talunin muna ang taong nasa ika-4 na ranggo. May iba pa bang paraan para maiwasan ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Ayaw niyang mahirapan sa pakikipaglaban sa napakaraming tao. Gusto lang niyang umangat agad ang ranggo para mapataas ang kanyang katayuan at matulungan si Tanya na mahanap ang mga magulang nito. Nang marinig ni Joros ang pag-uusap ni na Alvin at ng nakatatanda, ngumisi siya. Ano? Huwag mong sabihin gusto mong direktang hamanin ang mga nasa top 3. Ngumisi siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, hindi naman imposible kung iyon ang gusto mo. Kung matatalo mo ako, hindi mo lang hahamunin ang top 3 prodigy disciple sa age group mo, kundi maaari mo ring direktang hamanin ang top prodigy disciple sa age group mo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang kanyang mga labi ay kumerba at nagdulot ng isang mapanghamak na ngiti. 3,270. Ham! Napataas ang kilay ni Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Joros. Pagkatapos, tumingin siya sa elder ng Sword Trial Pavilion para sa kumpirmasyon. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda sa gulat nang marinig ang mga salita ni Joros. Nang makita niya si Alvin na nakatingin sa kanya, sumagot siya, oo. Gaya ng sinabi niya. Maliban sa mga kahangahangang disipulo na nasa edad 900 hanggang 1,000, lahat ng kahangahangang disipulo ay maaaring direktang hamanin ang nangungunang 3 disipulo sa kanilang pangkat ng edad kung matatalo nila ang isang kahangahangang disipulo sa mas mataas na pangkat ng edad. Kung manalo ka, maaari mo ring direktang hamanin ang nangungunang kahangahangang disipulo sa iyong pangkat ng edad. Bukod dito, hindi ka niya matatanggihan. Pagkatapos sabihin ito ng matanda, inilipat niya ang tingin kay Joros bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ang prodigy na matatalo sa nakababatang prodigy ay hindi lamang kailangang ibigay ang kanilang identity token, kundi hindi rin sila maaaring maging isang prodigious disciple sa susunod na 100 taon dahil ipinagbabawal sa kanila na hamanin ang isang prodigious disciple sa panahong iyon. Isang malaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Joros habang nagtatanong, ano sa tingin mo? Gusto mo ba akong kalabanan, Alvin? Junior brother, huwag kang magpapaniwala sa mga pang-aasar niya. Nagmamadaling nagpadala si Herman ng voice transmission nang makita niyang nakatingin si Alvin kay Joros, na parang iniisip ang mga sinabi ni Joros. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, nag-aalala na baka talagang hamanin ni Alvin si Joros. Sa sandaling ito, tiningnan ng elder ng Sword Trial Pavilion si Alvin at matiyagang nagpaliwanag, Alvin, dahil ang labanang ito ay mag-aalis ng pagkakataon ng nakatatandang prodigious disciple na maging isang prodigious disciple sa loob ng 100 taon, ito ay isang labanang buhay o kamatayan. Kung ang natalo ay sumuko, ang kabilang panig ay hindi papayagang magbigay ng nakamamatay na suntok. Gayunpaman, kung ang isa ay hindi kayang sumuko sa anumang kadahilanan, tulad ng hindi makapagsalita, ang resulta ay kamatayan lamang. Ito rin ay isang tuntunin ng Sword Trial Pavilion. Labanan na may bahid ng buhay o kamatayan. Tinaas ni Alvin ang isang kilay habang matamang nakatingin kay Joros. Ano? Gusto mo ba akong patayin, Joros? Natatawang sabi ni Joros, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung may lakas ng loob kang kalabanan ako. Isang mapangakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha pagkatapos niyang magsalita. Kapatid na nakababata, dahil nakuha mo na ang identity token ng isang kahangahangang disipulo, umalis na tayo, sabi ni Herman kay Alvin. Nag-aalala siya na baka hamanin talaga ng kanyang nakababatang kapatid si Joros dahil sa galit. Halatang halata na mainitin ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid. Kung hindi, hindi sana matatalo ng kanyang nakababatang kapatid si Morten ng ganoon. Ano ang gagawin ni Alvin? Si Junlei, na nakatayo malapit kay Tanya, ay naniningkit ang mga mata habang nakatingin kay Alvin.
Natural lang, umaasa siyang hamanin ni Alvin si Joros para mapatay ito ni Joros. Gayunpaman, alam niyang sobra ang inaasahan niya. Walang paraan para hamanin talaga ni Alvin si Joros dahil wala itong pinagkaiba sa paghangad ng kamatayan. Si Joros ay nasa pagitan ng 600 hanggang 700 taong gulang. Bukod dito, siya ay isang 8 trigram Celestial Lord na nakaunawa ng 8 lalim mula sa batas ng metal hanggang sa antas ng kahusayan. Mas malakas siya kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na si Morten. Lumingon si Junlei kay Tanya at nakangiting sinabi, "Ikatlong nakababatang kapatid, sa palagay ko ay malamang na hindi maglalakas loob ang iyong kapatid na Alvin na hamanin si Joros." Hindi naman ganoon kasama ang lakas ni Joros kahit na siya ang pinakamahina sa kanyang mga kapantay. Sinadya niyang gamitin si Joros para pabagsakin si Alvin. Alam niya na kung direkta niyang ininsulto si Alvin, masusuklam lamang ito kay Tanya. Sa oras na iyon, ang distansya sa pagitan niya at ni Tanya ay lalo lamang titindi. Hindi na nag-abalang sumagot si Tanya kay Junlei. Hindi na siya kasing inosente ng dati. Matapos maranasan ang napakaraming bagay, marami na rin siyang naunawaan. Paano niya hindi malalaman na sinusubukan ni Junlei na sirain si Alvin gamit si Joros? Dahil dito, anumang maliit na magandang impresyon niya rito ay naglaho ng walang bakas. Ayaw na niya itong pansinin kahit na anak pa ito ni Zenaida. Sa oras na ito, tinanong ni Alvin ang elder ng Sword Trial Pavilion, "Elder, kung magpasya akong hamanin si Joros, magagawa ko ba ito nang hindi kinakailangang dumaan sa pagpaparehistro?" Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hindi lamang ang grupo ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace na malapit ay nagulat, kundi maging ang elder ng Sword Trial Pavilion ay nagulat din. Hindi ba ibig sabihin ng tanong ni Alvin ay plano niyang hamanin si Joros? Sawang-sawa na ba si Alvin sa buhay? Ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace na malapit doon ay nag-usap-usap sa isa't isa at umiling habang tinitingnan si Alvin na parang isa itong tanga. Hindi ba nakikita ni Alvin na sinasadya siyang guluhin ni Joros? Talaga bang lalabanan niya si Joros? Bobo ba siya? Si Joros ay isang kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 600 hanggang 700 taong gulang. Isa siyang 8 trigram Celestial Lord na nakaunawa na ng 6 na lalim mula sa batas ng metal hanggang sa antas ng kahusayan. Paano kaya siya makakatapat ni Alvin? Aba, malinaw na matagumpay ang taktika ni Joros para galitin si Alvin. Tingnan mo, galit na galit si Alvin kaya't walang ingat niyang hahamunin si Joros. Sa kabilang banda, lumiwanag ang mga mata ni Joros nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Hindi niya talaga inaasahan na gagana ang kanyang pang-aasar. Tutal, halata naman ang intensyon niya. Paanong hindi ito maintindihan ni Alvin? Junior brother. Hindi maipaliwanag ang ekspresyon ni Herman sa sandaling ito. Hindi niya talaga inaasahan na ang kanyang nakababatang kapatid ay mahuhulog sa pang-aasar ni Joros at hamon kay Joros. Dali-dali siyang nagpadala ng voice transmission para pigilan ang kanyang nakababatang kapatid. Ika-6 na senior brother, huwag kang mag-alala. Pinapanatag lamang ni Alvin si Herman. Malinaw na hindi siya outrage. Sa sandaling ito, sumulyap ang elder ng Sword Trial Pavilion kay Joros at sinabing, "Kung sasang-ayon ang taong hinahamon mo, hindi na kailangan ng anumang uri ng pagpaparehistro." Dali-daling sumang-ayon si Joros, natatakot na magbago ang isip ni Alvin. Pagkatapos, napuno ng paghamak at pangungutya ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, malinaw na sinusubukang pukawin pa si Alvin, "Alvin, ang mahalaga lang ngayon ay kung may lakas ka ng loob na hamanin ako." "Elder, gusto ko siyang hamanin," walang pakialam na sabi ni Alvin sa elder. Seryoso ang ekspresyon ng matanda habang nagbabala, "Alvin, pag-isipan mong mabuti ito. Kapag tinanggal na niya ang pagmamay-ari niya sa kanyang identity token at ipinasa ito sa akin, hindi ka na makaka-address dito. Kung ordinaryong tao lang iyon, hindi sana nag-abalang magbigay ng ganoong babala ang matanda." Gayunpaman, malinaw na may malapit na relasyon si Alvin kay Tanya na estudyante ni Zenaida, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion. Dahil lamang dito ay binalaan niya si Alvin. "Napag-isipan ko na ng mabuti." Bahagyang tumango si Alvin. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi nag-aksaya ng oras si Joros sa paglabas ng kanyang identity token at pag-alis ng kanyang pagmamay-ari sa mga ito. Pagkatapos, dali-dali niya itong ibinigay sa matanda.
Elder Chin? Dahil napaka-confident niya, hindi mo na kailangang babalaan pa siya. Malamang ay hindi kanya pasasalamatan para rito. Kaagad na ibinigay ni Joros ang kanyang identity token sa nakatatanda. Tutal, hanggat natatalo niya si Alvin, babalik pa rin ito sa kanya. Natural lang kung matatalo siya na sa tingin niya ay imposible, hindi siya magiging isang kahangahangang disipulo sa susunod na 100 taon gaano man siya kalakas. Ang patakarang ito ay nilikha ng Sword Trial Pavilion upang pigilan ang mga tao sa pandaraya at sadyang pagkatalo. Matapos tanggapin ng matanda ang identity token ni Joros, tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Alvin, papasok ka na ngayon sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan kay Joros." Natural lang kung kaya mong sumuko, hindi kanya papayagang patayin. Swoosh! Pagkatapos magsalita ng Elder ng Sword Trial Pavilion, naiinip na lumipad si Joros patungo sa battle ring sa Prodigy Arena. Ngayong wala ng paraan para umatras si Alvin, hindi na siya nababalisa tulad ng dati. Gusto niyang patayin si Alvin, ngunit malamang nasuko si Alvin ng maaga sa labanan. Bagamat maraming tao ang makakaintindi kung susuko si Alvin, ang reputasyon ni Alvin ay magkakaroon ng malaking dagok sa Heavenly Pool Palace. Tutal, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko sa sandaling magsimula ang labanan at pagsisikap sa iyong makakaya bago sumuko sa huling sandali. Hindi nagmamadali si Alvin. Nagpadala siya ng voice transmission sa Elder, para sa laban na ito na may bahid ng buhay o kamatayan, ipinahiwatig mo na walang sisi sa kanya kung papatayin niya ako nang hindi ako binibigyan ng pagkakataong sumuko. Totoo rin ba ito para sa akin? Sandaling natigilan ng matanda nang marinig ang tanong ni Alvin. Pagkatapos, sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, "Tama iyan." Sa loob-loob ng matanda, hindi niya talaga maiwasang magtaka kung ano ang plano ni Alvin. Iniisip ba talaga ni Alvin na kaya niyang patayin si Joros? Natulala pa rin ang matanda nang mag-teleport si Alvin papunta sa battle ring, nakatayo sa tapat ni Joros. Junior brother. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Herman ay lubhang nakakatakot. Hindi siya tumigil sa pagsisikap na pigilan ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit tila hindi niya pinakinggan ang kanyang mga salita. Bukod sa isang maikling mensahe na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala, hindi na siya sinasagot ng kanyang nakababatang kapatid. Hinamon ba talaga ni Alvin si Joros? Nanlaki ang mga mata ni Junlei nang hindi mahahalata sa gulat. Gayunpaman, may bahid ng tuwa rin na sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tutal, ito ang pinakaaasam niyang sulta. Para sa kanya, tiyak na ang pagkamatay ni Alvin sa sandaling hamanin niya si Joros. Hindi ko na kailangang kumilos ng personal ngayong papatayin na siya ni Joros para sa akin. Sa kabila ng kanyang iniisip, natural lang na naglakas loob si Junlei na ipakita ito sa labas. Tumingin siya kay Tanya at umiling habang sinasabing, "Tanya, masyadong pabaya ang iyong kapatid na Alvin. Bakit hindi mo siya pinigilan? Medyo malakas si Joros kaya maaaring hindi siya kayang tapatan ng iyong kapatid na Alvin." Sa kasamaang palad, wala man lang natanggap na tugon si Junlei mula kay Tanya. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Alvin na parang wala si Junlei at ang lahat ng iba pa. 3,271. Sa ring ng labanan. Mahinahong tiningnan ni Joros si Alvin at may pagmamataas na sinabi, "Malakas at matapang ka. Tunay kang karapat-dapat maging isang disipulo na pinili ng Verdant Prairie Celestial Emperor." Hindi pinansin ni Alvin si Joros. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha niya. Parang wala siyang pakialam kay Joros. Sa katunayan, hindi niya talaga sineryoso si Joros. Simulan na, sabi ng Elder ng Sword Trial Pavilion sa sandaling ito habang pinagmamasdan ng lahat. Kasabay nito, muli niyang pinaalalahanan si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kung hindi mo siya kayang tapatan, sumuko ka agad. Kung hindi, maaaring wala kang pagkakataong gawin iyon mamaya. Maraming salamat sa iyong paalala, Elder. Pinahalagahan ni Alvin ang paulit-ulit na paalala ng Elder kahit alam niyang ginawa lamang ito ng Elder bilang pagsasaalang-alang sa damdamin ni Tanya. Hindi na kailangang sabihin, pinahahalagahan din niya ang paalala mula kay Herman, ang kanyang ika-6 na nakatatandang kapatid. Hindi siya tumugon sa paalala at babala ni Herman dahil alam niyang walang saysay ito. Hindi maniniwala si Herman na siya, na wala pa sa 300 taong gulang, ay kayang tapatan ni Joros.
Bukod dito, si Joros, sa ilang paraan, ay bahagyang mas malakas kaysa kay Herman. Pinakamainam na kumbansihin si Herman sa kanyang lakas sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Alvin, hindi kita aapihin. Ikaw ang unang gagawa ng hakbang. Bagamat hindi iniisip ni Joros na makakatapat niya si Alvin, hindi naman siya naging pabaya. Biglang lumabas ang Celestial Origin Energy sa kanyang katawan at agad na binalot ang kanyang katawan. Para siyang binalutan ng ginto at kumikinang ng nakasisilaw. Mula sa malayo, para siyang Buddha na nagliliwanag sa lahat ng bagay gamit ang kanyang ginintoang liwanag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Joros. Halatang wala siyang gaanong pakialam kay Joros. Swoosh! Agad na naglaho si Alvin sa ere nang walang sinabi. Swoosh! Pagkatapos, muling lumitaw si Alvin malapit kay Joros. Sa isang iglap lamang, ginamit niya ang batas ng kalawakan na Restraining Profundity upang pigilan si Joros. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Restraining Profundity ng iba kumpara noong ginamit niya ito laban kay Morten. Laban kay Morten, ginamit lamang niya ito upang mahuli si Morten ng mag-isa sa Spatial Prison. Gayunpaman, sa sandaling ito, nasa Spatial Prison din siya kasama si Joros. Mga 10 metro lamang ang layo niya kay Joros sa sandaling ito. Hindi siya nagmamadaling umatake at tahimik lamang na nakatayo sa tapat ni Joros. Samantala, ang ginintoang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Metal Elemental Profundity ay nagningning ng napakaliwanag sa sandaling ito na tila kayang sunugin si Alvin. Nalito ang mga disipulo sa paligid nang makita ito at nagsimulang mag-usap-usap. Ano ang sinusubukang gawin ni Alvin? Sa tingin ko ay pinupukaw niya si Senior Brother Joros sa pamamagitan ng paglapit niya kay Senior Brother Joros. May mga alon sa hangin sa paligid nila. Dapat ito ay dahil nakakulong sila sa espasyo mula sa Restraining Profundity ni Alvin. Bakit pumasok si Alvin sa Spatial Prison kasama si Senior Brother Joros? Galit ba siya? Ang tumayo ng napakalapit kay Senior Brother Joros. Sinusubukan ba niyang mamatay? Si Senior Brother Joros ay isang 8 trigram Celestial Lord na nakaintindi sa batas ng metal. Nangangahulugan ito na ang kanyang pinakamalakas na suit ay ang kanyang mga depensa. Sa kabilang banda, ang kalamangan ni Alvin ay nakasalalay sa Teleportation Profundity ng batas ng kalawakan. Sa paggawa nito, hindi ba't sinasayang ni Alvin ang kanyang kalamangan? Ano ba ang iniisip niya? Gayon din, ang Elder ng Sword Trial Pavilion na nangangasiwa sa labanan ay nalilito rin. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip ni Alvin. Hindi lamang itinapon ni Alvin ang kanyang kalamangan, kundi ibinunyag pa niya ang kanyang kahinaan sa kanyang kalaban. Sa kabilang banda, si Morten, nakakapighati lang ni Alvin, ay nakaramdam na parang nailabas ang kanyang galit nang makita niya ito. Ngumisi siya nang makita niyang mayabang si Alvin. Talagang naghahanap ng kamatayan si Alvin. Iniisip ba niya na ang lakas ni Senior Brother Joros ay katulad ng sa kanya? Kasabay nito, lumingon si Junlei kay Tanya at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Third junior sister, mukhang hindi masyadong matalino ang Kuya Alvin mo." Bagamat hindi na pinansin ni Tanya si Junlei, hindi siya sumuko sa pagsisikap na makipag-usap dito. Bagamat wala siyang natanggap na tugon mula rito, masaya siyang naaliw. Tutal, sa loob-loob niya ay nagagalak siya sa sandaling ito. Paanong hindi siya matutuwa na nakakagawa si Alvin ng isang katangahang pagkakamali? Tutal, nangangahulugan lamang ito na mas mataas ang tsansa ni Alvin na mamatay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, dahil sa patuloy na kawalan ng tugon mula kay Tanya, hindi maiwasan ni Junlei na makaramdam ng bahagyang galit. Natural lamang na hindi niya ito ng kanyang galit kay Tanya kaya't si Alvin na lamang ang kanyang mailalabas. Dahil dito, nagpadala siya kay Joros ng isang voice transmission. Joros, huwag mong sayangin ang oras. Samantalahin ang pagkakataon at patayin siya kaagad. Kung magtatagumpay ka, gagantimpalaan kita ng isang purong nagtatanggol na Emperor-grade celestial weapon. Ang isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon ay itinuturing na isang pambihirang kayamanan kahit sa isang puwersang nasa antas langit. Sa Heavenly Pool Palace, ang isang tao ay bibigyan lamang ng isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon kapag siya ay naging isang Celestial Emperor.
Bukod pa riyan, bibigyan din ng isang puro depensibong Emperor-grade celestial weapon kung ang isang tao ay malaki ang naitulong sa Heavenly Pool Palace o mahusay ang ipinakitang pagganap sa isang pagtatasa. Gayunpaman, kailangang sabihin na kahit na mapili ang Heavenly Pool Palace sa pagbibigay ng mga purong depensibong Emperor-grade celestial weapons sa kanilang mga disipulo, hindi ibig sabihin nito na ang Heavenly Pool Palace ay kulang sa mga purong depensibong Emperor-grade celestial weapons. Hindi na kailangang sabihin pa, para sa isang taong tulad ni Junlei na anak ng isang may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, hindi siya nagkukulang sa mga purong depensibong Emperor-grade celestial weapons. Ang kanyang ina, si Zenaida, ang walang awang Celestial Emperor at ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion, ay matagal nang nagbigay sa kanya ng isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Matapos niyang makalusot at maging isang Celestial Emperor, muli siyang binigyan ng isa pang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Bukod doon, binigyan din siya ng isa pa matapos ang mahusay na pagganap sa isang pagtatasa 100 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, para sa kanya, wala itong halaga para bigyan si Joros ng isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang isang bagay na kulang sa kanyang spatial ring. Sa kabilang banda, para sa isang taong tulad ni Joros na walang purong pandepensang Emperor-grade celestial weapon, ang pagkakaroon nito ay nangangahulugan na mayroon siyang isa pang nakapagliligtas buhay na kayamanan sa kanyang arsenal. Kaya naman, lumiwanag ang kanyang mga mata nang marinig niya ang voice transmission ni Junlei. Plano na niyang patayin si Alvin hanggat may pagkakataon. Gayunpaman, nang marinig niya ang voice transmission ni Junlei, mas lalo siyang naging determinado na patayin si Alvin. Wala siyang ideya kung paano nasaktan ni Alvin si Junlei, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang patayin si Alvin at makuha ang purong pandepensang Emperor-grade celestial weapon na kanyang pinapangarap kahit sa kanyang mga panaginip. Sa sandaling ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Joros nang ibalik niya ang tingin kay Alvin. Alvin, hindi ko akalain na isinayang mo ang iyong kalamangan at piniling labanan ako sa isang nakasarang espasyo. Tiyak na talagang may kumpiyansa ka sa iyong lakas. Bagamat ang mga paghihigpit sa spatial prison ng restraining profundity ay hindi gaanong makakaapekto kay Alvin, bahagya pa rin itong makakaapekto sa kanya. Nangangahulugan ito na ang kanyang teleportation profundity, ang kanyang kalamangan, ay maaapektuhan din. Halimbawa, kung si Alvin ay magte-teleport palabas ng spatial prison ngayon, aabutin siya ng 2 hininga para magawa ito. Ang 2 hininga ay higit pa sa sapat para magawa ni Joros ang maraming bagay, o yun ang naisip ni Joros. Samantala, nang marinig ang mga salita ni Joros, walang pakialam na sinabi ni Alvin, karapat-dapat kang maging nakatatandang kapatid ni Morten. Pareho kayong magkamukha. Kanina, sigurado rin ang nakababata mong kapatid sa kanyang tagumpay. Nako, ano ang naging resulta niya? Ngumisi si Joros. Ano? Sa tingin mo ba ay magiging katulad din ako ng nakababata kong kapatid? Kung hindi lang naging pabaya ang nakababata kong kapatid at hinayaan kang samantalahin ang pagkakataon, hindi sana ganoon kadali para sa iyo na talunin siya. Kanina, sinadya ni Alvin na pahabain ang kanyang laban kay Joros upang subukan ang kanyang lalim mula sa batas ng kalawakan. Gayunpaman, sa paningin ni Joros, tila natagalan ang labanan dahil hindi agad natalo ni Alvin ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman, hindi niya inisip na makapangyarihan si Alvin. Walang pakialam na sabi ni Alvin, wala kang kwenta. Bilasan mo at kumilos ka na. Swoosh! Kung iyan ang gusto mo. Tila naging isang guhit ng gininto ang liwanag si Joros habang sumusulpot siya patungo kay Alvin. Nang makalapit siya kay Alvin, ang guhit ng gininto ang liwanag ay tila nag-iba sa isang gininto ang sinag ng espada. Tila hindi ito mapipigilan at walang talo. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata bago gumalaw ang kanyang katawan sa bilis ng kidlat. Isang magulong enerhiya ang agad na kumalat. Kasabay nito, 9 na luha sa espasyo ang lumitaw sa paligid ni Alvin. Kasabay nito, ang espasyo sa paligid ng gininto ang sinag ng espada ni Joros ay naging pabago-bago. Ang mga enerhiyang pangkalawakan na tila maliliit na ahas ay umatake sa gininto ang sinag ng espada habang inaani ng gininto ang sinag ng espada ang buhay ng maliliit na ahas. Magnetic Storm DPT.
Sa isang isip lang ni Alvin, ang mga spatial energies na kamukha ng maliliit na ahas ay biglang naging malalaking sawa. Ilang kislap lang ng spatial energies ang tumama sa ginintoang sinag ng espada, ngunit sapat na ito para magdilim ang ginintoang sinag ng espada, na tila hindi naapektuhan ng spatial energies kanina lang. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Joros. Nakakagulat na napakaraming lalim ang naunawaan ni Alvin hanggang sa antas ng kahusayan. Sa kasamaang palad, tapos na ito ngayon. Hanggang ngayon, maliit na bahagi lamang ng lakas ang ginamit ni Joros. Nagpigil siya para maibigay ang nakamamatay na suntok sa mga oras na hindi inaasahan ni Alvin. 3,272. Sa palagay ni Joros, tiyak na susuko si Alvin kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas mula pa sa simula. Kung papatayin niya si Alvin pagkatapos sumuko si Alvin, parurusahan siya ng Heavenly Pool Palace. Dahil sa kanyang katayuan sa Heavenly Pool Palace, maaari pa siyang mahatulan ng kamatayan. Bagamat isa siyang kahangahangang disipulo sa palasyo, nasa pinakamababa siya sa 100 kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Imposibleng iligtas ng Heavenly Pool Palace ang kanyang buhay dahil sa kanyang mababang katayuan. Sa makatuwid, itinago niya ang kanyang tunay na lakas at naghintay ng pagkakataong sumugod gamit ang lahat ng kanyang lakas upang patayin si Alvin kapag dumating ang pagkakataon. Karamihan sa mga disipulong nanunood ay nahalata na pinipigilan ni Joros ang kanyang lakas. Medyo malakas si Alvin. Kahit na noon, halata namang pinipigilan ni Senior Brother Joros ang kanyang lakas. Dapat ay mas malakas pa siya kaysa rito, tama ba? Tama. Ang lakas na ipinakita niya sa ngayon ay, sa pinakamalawak na antas, maihahambing sa lakas ni Morten. Walang duda na pinipigilan niya ang kanyang lakas. Kahit ang mga disipulo ay nahalata na pinipigilan ni Joros ang kanyang lakas, lalo na si Morten. Nahulaan niya ang intensyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Kumislap ang Hungering pumatay sa kanyang mga mata habang pinapanood ang labanan. Tinalo siya ni Alvin ng husto sa harap ng napakaraming tao, tiyak na masisira ang kanyang reputasyon kapag kumalat ang balita tungkol dito. Maaalala ng lahat ang kanyang kahihiyan kapag nakita nila siya o si Alvin. Kung mamamatay si Alvin, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Dahil nahulaan ng iba ang intensyon ni Joros, paanong hindi maintindihan ni Herman ang intensyon ni Joros? Dali-dali siyang nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Junior Brother Alvin, itinatago ni Joros ang halos lahat ng lakas niya sa ngayon. Gusto kanyang patayin. Bilisan mo at sumuko ka. Sa sandaling natapos ang voice transmission ni Herman, ang ginintoang sinag ng espada na unti-unting lumalabo ay biglang lumiwanag na parang nakatanggap ito ng tulong. Swoosh! 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 Ang ginintoang sinag ng espada ay biglang nahati sa 10,000 sinag ng espada at sumugod patungo kay Alvin sa spatial prison mula sa restraining profundity na parang tubig baha na umaagos mula sa isang sirang dam. Swoosh! 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 Nanlamig ang mga disipulo habang umalangaw-ngaw sa ere ang nakakatusok na sigaw ng espada. Ay ito. Ito ang tunay na lakas ni Joros. Hindi ba't sinabi kong nagpipigil siya kanina? Nakakatakot. Lalo na si Alvin, kahit ang nakatatandang kapatid niya na si Herman, ay malubhang masasaktan kung hindi siya mamamatay dahil sa ganoong pag-atake, di ba? Talagang balak patayin ni Joros si Alvin. Nakaramdam ng awa si Alvin sa mga disipulo habang pinapanood nila ang pagdagsa ng mga ginintoang sinag ng espada na dumadaloy patungo kay Alvin. Nagliwanag ang mga mata ni Morten nang kita niya ang ginintoang sinag ng espada. Hindi niya inakalang makakaligtas si Alvin sa pag-ataking ito. Tutal, kung haharapin niya ang ganitong pag-atake, walang duda na mamamatay siya. Gustong patayin ni Joros si Alvin. Bahagyang kumunat ang noo ng elder ng Sword Trial Pavilion nang makita niyang balak patayin ni Joros si Alvin. Kung hindi, walang dahilan para biglang ilabas ni Joros ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling ito. Sa kasamaang palad, kahit na gusto niyang makialam para sa kapakanan ni Tanya, wala siyang magagawa sa sandaling ito maliban kung sumuko si Alvin dahil malinaw na nakasaad na ito ay isang laban ng buhay o kamatayan. Gayunpaman, naisip niyang huli na ang lahat kahit na gusto nang sumuko ni Alvin sa sandaling ito.
Batay sa nakikita niyang lakas ni Alvin, hindi kayang tiisin ni Alvin ang atake ng matagal. Kahit ang kaunting pang-abala ay sapat na upang patayin si Alvin sa sandaling ito. Mamatay ka. Nasa sabik na naisip ni Junlei sa sarili. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali nang lumingon siya upang tingnan si Tanya at makita ang kalmadong ekspresyon sa mukha nito. Tila hindi siya nag-aalala kahit kaunti na mamamatay si Alvin. Anong nangyayari? Naguguluhang naisip ni Junlei sa sarili. Maya-maya, naisip niya nang hindi makapaniwala, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin niya ay makakaligtas si Alvin sa pag-ataking ito. Nakakatawa ito para sa kanya. Tutal, kahit siya ay hindi makakaligtas sa pag-atake ni Joros noong siya ay wala pang 500 taong gulang. Little junior brother. Nanlaki ang mga mata ni Herman sa takot. Nanginig ang kanyang matambok na mukha habang pinapanood ang pagdagsa ng mga ginintoang sinag ng espada na tumatama kay Alvin. Sa oras na ito, ang mga sinag ng espada ni Joros ay patuloy pa ring umaatake sa depensang enerhiya ni Alvin. Hindi ko inaasahan na kayang tiisin ni Alvin ang atake ko ng 15 minuto. Nako, siguradong mamamatay siya sa loob ng 2 hininga pa. Si Joros, na kabilang sa mga gininto ang sinag ng espada, ay tumitig kay Alvin. Bagamat nagulat siya sa katatagan ni Alvin, sigurado siyang nakabitin na si Alvin sa sandaling ito. Tiwala siyang mapapatay niya si Alvin bago pa man maibuka ni Alvin ang kanyang bibig para sumuko. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Joros na hindi pa nagagamit ni Alvin ang buong lakas ng mga kalaliman mula sa batas ng kalawakan na kanyang naunawaan hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Bagamat kaya niyang patayin si Joros kung ilalagay niya ang lahat ng kanyang mga kalaliman na nasa antas ng pagiging dalubhasa, kakailanganin pa ng kaunting panahon bago niya mapatay si Joros. Sa oras na iyon, magkakaroon ng oras si Joros para sumuko. Paano niya hahayaang mabuhay ang isang taong gustong pumatay sa kanya? Profound Divine Metal, pahiramin mo ako ng lakas. Tawag ni Alvin sa 6th form Profound Divine Metal na nasa kanyang little world. Ang Deep Divine Metal na nag-evolve na sa ika-6 na anyo nito ay hindi arrogant. Agad nitong sinunod ang tawag ni Alvin. Isang nakakatakot na enerhiya mula sa Profound Divine Metal ang biglang dumaloy palabas ng Little World papunta sa katawan ni Alvin sa isang iglap. Salamat! Nagpasalamat si Alvin sa Profound Divine Metal. Kumislap ang mga intensyong pumatay sa niyang mga mata habang nakatitig sa isa sa mga gininto ang sinag ng espada. Nakikita niyang ito ang gininto ang sinag ng espada na pinagbago ni Joros. Natuklasan ba niya ako? Napansin ni Joros na nakilala siya ni Alvin sa iba pang mga gininto ang sinag ng espada. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Kung tutuusin, wala nang magagawa si Alvin ngayon. Siya na ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Mamatay ka! Isang mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Joros nang ang libu-libong gininto ang sinag ng espada ay tumago sa proteksyon na enerhiya ni Alvin. Ilang hibla na lang ang layo nila kay Alvin sa sandaling ito. Gayunpaman, biglang tumigil ang kanyang ngiti. Nakita niya ang espasyong enerhiya sa paligid ni Alvin na itinutulak palayo ang kanyang gininto ang sinag ng espada. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang itinatago ni Alvin ang kanyang lakas. Bukod dito, tila mas malakas ng kaunti si Alvin kaysa sa kanya. Itinago niya ang kanyang tunay na lakas. Alvin, itinago mo ng maayos ang lakas mo. Gayunpaman, hindi natakot si Joros at hindi nagmamadaling sumuko. Sa kanyang palagay, kahit hindi niya mapatay si Alvin, makakasuko pa rin siya sa tamang panahon. Kung tutuusin, sigurado siyang bahagyang mas malakas lang sa kanya si Alvin. Pagkatapos magsalita ni Joros, nakita niya ang isang gininto ang sinag ng espada na sumilay mula sa bibig ni Alvin sa bilis ng kidlat. Nabigla siya nang makita ang gininto ang sinag ng espada na tila pinalakas ng batas ng metal na pamilyar sa kanya. Paano niya nagagamit ang batas ng kalawakan at ang batas ng metal ng sabay? Bukod dito, ang lakas ng kanyang batas ng metal ay napakalakas. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata lamang. Hindi. Biglang sigaw ni Joros. Susuko na sana siya, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang gininto ang sinag ng espada ay tumagos na sa kanyang glabela.
Isang karangalan para sa iyo ang mamatay sa ilalim ng aking lumilipad na espada. Ito ang pagpapadala ng boses na ipinadala ni Alvin kay Joros ilang sandali bago ang pagkamatay ni Joros. Sa sandaling namatay si Joros, ang agos ng mga ginintoang sinag ng espada ay agad na naglaho. Samantala, ang ginintoang sinag ng espada ni Alvin ay naglaho agad pagkatapos nitong gawin ang trabaho nito. Dahil sa hitsura at katangian nito, walang nakakaalam na ang ginintoang sinag ng espada ay kay Alvin. Inakala ng lahat na isa ito sa mga ginintoang sinag ng espada ni Joros. 3,273. Habang nagsisimulang maglaho ang libu-libong ginintoang sinag ng espada, umiling ang grupo ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Inakala nilang tapos na ang labanan ngayong napatay na ni Joros si Alvin. Maging si Junlei at ang elder ng Sword Trial Pavilion ay nagbahagi ng parehong mga saloobin gaya ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Tiyak silang nanalo si Joros at napatay niya si Alvin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Herman nang sumigaw siya, "Little Junior Brother." Sa kabaligtaran, si Tanya lang ang nanatiling kalmado. Walang mas nakakakilala kay Alvin kaysa sa kanya. Alam niyang hindi kayang tapatan ni Joros si Alvin kaya hindi siya nag-alala kahit kaunti. Kaya naman, hindi tulad ng lahat, hindi siya nagulat nang makita niya ang isang lilang figure matapos tuluyang maglaho ang mga sinag ng gintong espada. Duan. Alvin. Paano ito posible? Nakita ng lahat si Alvin na tila walang sugat habang ang bangkay ni Joros ay nahulog mula sa langit bago bumagsak sa isang malapalpling kalat sa battle ring ng Prodigy Arena. Si Joros, isang kahangahangang disipulo na wala pang 700 taong gulang, ay isang 8 trigrams Celestial Lord na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa batas ng metal hanggang sa antas ng kahusayan, ngunit, siya ay napatay ng isang kahangahangang disipulo mula sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang. Alvin. Naningkit ang mga mata ni Junlei nang makita niyang buhay at maayos si Alvin. May bahid ng kawalan ng paniniwala ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Labag sa kanyang inaasahan na makakaligtas si Alvin sa labanan kay Joros. Bukod dito, hindi lamang nakaligtas si Alvin ng hindi nasaktan, kundi nagawa rin ni Alvin na patayin si Joros. Nang bumalik sa dati ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace, ang kanilang impresyon kay Alvin ay nagbago ng 180 degree. Wala sa kanila ang nag-akala na matatalo niya si Joros, lalo na't mapatay si Joros. Bukod pa rito, isa na siyang kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang ngayon. May isip ng isa ang kaguluhang ay dudulot ng balitang ito kapag kumalat na ito sa Heavenly Pool Palace. Bagamat hindi naman ito nangyari sa kasaysayan ng Heavenly Pool Palace, bihira lang ito mangyari. Anong nangyari? Paano namatay si Senior Brother Joros? Gumamit ba si Alvin ng Celestial Talisman para patayin si Senior Brother Joros? Hoy, sa tingin mo ba ay biro lang ang Prodigy Arena? Nakakadetect ang Prodigy Arena ng mga Celestial Talisman. Ito. Ang Sword Trial Pavilion ay natigilan din. Tiyak na sigurado siyang napatay ni Joros si Alvin. Paano siya hindi magugulat na hindi lang nakaligtas si Alvin, kundi napatay pa niya si Joros? Paano niya nagawa iyon? Tanong ng matanda sa kanyang sarili, nalilito. Hindi niya maisip kung paano nagawang patayin ni Alvin si Joros. Bagamat pareho silang mga kahangahangang disipulo, si Alvin ay, kahit papaano, 300 taon na mas bata kaysa kay Joros. Bukod dito, ang katotohanang hindi man lang kinailangang sumuko ni Joros ay nagpapatunay na si Alvin ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Ay imposible. Paano ito naging posible? Si Morten, ang dating kahangahangang disipulo na kakatanggal lang sa Prodigy's Disciples rangkang at dumanas ng matinding pambubugbog mula kay Alvin, ay natulala. Tiyak na ipaghihiganti siya ng kanyang nakatatandang kapatid sa pamamagitan ng pagpatay kay Alvin. Hindi lamang nabigo ang kanyang nakatatandang kapatid, kundi pinatay rin ni Alvin ang kanyang nakatatandang kapatid. Hindi niya ito matanggap. Inakala pa niya na nananaginip lang siya ng ilang sandali. Kung hindi dahil sa kaguluhan sa arena, patuloy pa sana niyang iisipin na nananaginip lang siya. Little Junior Brother. Ito.
Nakakabaliw ito. Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Herman nang akala niyang pinatay ni Joros si Alvin. Napalitan ito ng ekspresyon ng pagkabigla nang matuklasan niyang hindi lang buhay si Alvin, kundi pati na rin si Alvin ang pumatay kay Joros. Nang makabawi si Herman sa kanyang katinoan, tumawa siya ng malakas habang papunta kay Alvin matapos makita si Tanya na nag-teleport papunta sa tabi ni Alvin, marahang hinawakan ang braso nito. Si Joros ay naging karibal at kaaway niya sa loob ng maraming taon, at wala siyang magagawa para makuha ang kalamangan. Paano siya hindi matuwa sa pagkamatay ni Joros? Dahil sa kung paano siya kinagalitin ni Joros, talagang kinamumuhian niya si Joros. Masayang sinabi niya, "Little junior brother, hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas. Talagang minamaliit kita." Kasabay nito, nanlamig ang tingin ni Junlei nang makita niya si Tanya na masuyong yakap si Alvin, na mukhang magkasintahan, habang hindi siya pinapansin kanina. Ngumisi siya bago umalis ng Prodigy Arena. Gayon din, hindi nagtagal si Morten sa Prodigy Arena. Nakakahiya kung gagawin niya iyon. Pag-alis niya, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang guro upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ni Joros. Ang guro ni Morten at Joros ay isa sa mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Ang pangalan niya ay Charles, at ang kanyang titulo ay Martial Dragon Celestial Emperor. Nang dumating ang elder ng Sword Trial Pavilion sa harap ni Alvin, bumantong hininga siya, "Alvin, hindi ko inaasahan na magiging malakas ka." Bagamat hindi gaanong namumukod tangi si Joros, hindi rin naman siya mahina. "Hindi ko inaasahan na papatayin mo siya." Ngumiti si Alvin at mayanhing sinabi, "Swerte lang talaga ako. Swerte lang." Natural lamang na hindi siya pinaniwalaan ng mga elder at mga disipulo na nakarinig sa mga sinabi ni Alvin. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at nagtanong, "Elder, kaya ko ng Hamanin ang pinakadakilang disipulo sa aking pangkat ng edad, tama ba?" "Tama." Tumango ang matanda. "Pagbalik ko, sasabihin ko sa kanya na gusto mo siyang Hamanin gamit ang kanyang Soul Pearl. Babalikan kita kapag nakapagdesisyon na siya ng petsa. Hindi siya pinapayagang tumanggi sa hamon mo. Kung hindi matuloy ang laban sa loob ng 3 buwan, ituturing siyang talo sa laban, at automatiko kang mapupunta sa tuktok ng iyong pangkat ng edad." "Salamat, Elder." Tumango si Alvin. "Kung wala nang iba, aalis na ako," sabi ng matanda. Bago siya umalis, tumango siya at ngumiti kay Tanya. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, isang napakalakas na ingay mula sa malayo ang umalingaw-ngaw sa tainga ng lahat. "Sino ang pumatay sa aking, Charles, na disipulo?" Bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Hindi na bago sa kanya ang pangalang Charles. Alam niyang si Charles ay isa sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Alam din niya na ang titulo ni Charles ay ang Martial Dragon Celestial Emperor. Talaga bang nagpakita rito si Charles? Napataas ang kilay ni Alvin. Hindi niya inaasahan na personal na pupunta rito si Charles dahil sa pagkamatay ni Joros. Charles. Nang marinig ang boses ni Charles, hindi nagatubili si Herman at mabilis na nagpadala ng mensahe sa kanyang guro, si Sultan, ang emperador ng langit sa luntiang prairie. Alam ni Herman kung sino ang mahalaga sa isang may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Kung ipipilit ni Charles na kumilos ng walang kahihiyan at patayin si Alvin, hindi hahatulan ng Heavenly Pool Palace si Charles ng kamatayan. Sa pinakamarami, parurusahan nila siya ng mabigat. Alam niyang ang pinakamahusay na gagawin ay ipaalam sa kanyang guro, si Sultan, ang tungkol sa bagay na ito. Swoosh! Si Charles ay isang matangkad at maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang berdeng damit. Ang kanyang ekspresyon ay kasing linaw ng jade. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang katawan na nakahandusay ng hindi gumagalaw sa isa sa mga arena ng labanan. Bagamat hindi si Joros ang kanyang pinakanamumukod tanging disipulo, medyo nagustuhan niya si Joros dahil sa kahusayan ni Joros sa pagsasalita. Dahil dito, nagalit siya nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Joros. Sino si Alvin? Tanong ni Charles habang lumilipad siya sa ere at iginala ang tingin sa karamihan. Hindi nagtagal at natuon ang kanyang mga mata kay Alvin dahil sa kapansin-pansing itsura ni Alvin.
Hindi lamang gwapo at may pambihirang tindig si Alvin, mahirap ding hindi mapansin si Tanya, ang walang kapantay na kagandahan, na nakatayo sa tabi niya. Pinatay mo ang disipulo ko. Seryosong tanong ni Charles habang nakatingin kay Alvin. Kasabay nito, isang kakilakilabot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na pumipilit kay Alvin. Dahil ito ay isang labanan ng buhay o kamatayan sa pagitan namin, masasabi ko lang na ang kanyang pagkamatay ay resulta ng kanyang kawalan ng kakayahan. Nanatiling kalmado si Alvin sa kabila ng dominanteng saloobin ni Charles. Hindi siya natatakot kahit kailan sa kabila ng pressure mula sa aura ni Charles. Tutal, kahit na nararamdaman niya ang pressure, hindi niya talaga ito naramdaman. Hinihigop niya ang heaven and earth spirit energy mula sa labi ng isang realm of gods, kung tutuusin. Paano siya makakaramdam ng pressure mula sa aura ng isang simpleng tinatawag na Celestial Emperor? Panginoon Charles. Humakbang pawarap ang elder ng Sword Trial Pavilion sa sandaling ito at sinabing, ako ang nangasiwa sa laban ng buhay o kamatayan sa pagitan nina Alvin at Joros. Maipapaliwanag ko sa iyo ang bagay na ito. Ikaw ba ang kinakausap ko? Sumulyap si Charles sa matanda at itinaas ang kanyang kamay. Isang malakas na enerhiya ang lumabas na parang 10,000 kabayong tumatakbo at lumapag sa matanda, na nagpalipad pabalik sa matanda. Dumura ng ilang subo ng dugo ang matanda, dahilan para mamatla ang mukha niya. Hindi siya nagatubili at mabilis na dinurog ang Communication Celestial Talisman para ipaalam kay Zenaida, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion, ang bagay na ito. Walang duda na si Charles, ang Martial Dragon Celestial Emperor, ay kumikilos ng hindi makatwiran. Sa ganitong mga pangyayari, wala siyang ibang magawa kundi hayaan ang kanyang Pavilion Master, na isa ring may titulong Celestial Emperor, na makialam. Samantala, ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace ay nakaramdam ng pagkabalisa nang makita nila kung gaano kaagresibo ang pag-uugali ni Charles. Ipaghihiganti ba ng Martial Dragon Celestial Emperor, si Lord Charles, ang kanyang disipulong si Joros? Sa palagay ko ay hindi. Kahit madali para sa kanya na patayin si Alvin, sa palagay ko ay hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Tama ba? Sang-ayon ako. Masisira ang reputasyon niya kung gagawin niya ang ganoong bagay. Sa oras na iyon, sasabihin lang ng lahat na irresponsible siya at ang kanyang pag-uugali ay hindi angkop sa isang tinaguriang Celestial Emperor. 3,274. Mayroong siyam na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Lahat sila ay may mataas na katayuan kaya't kaya nilang magdesisyon sa buhay o kamatayan ng isang tao. Bagamat estudyante si Alvin ni Sultan, ang emperador ng Celestial sa Verdant Prairie, isa lamang siyang baguhan na hindi pa napapatunayan ang kanyang sarili. Kaya naman, nagpasya si Charles, ang emperador ng Celestial na Dragon ng Martial, na samantalahin ito upang ipaghiganti ang kanyang disipulo, si Joros. Kawalan ng kakayahan. Magaling. Malamig na sabi ni Charles habang nakatingin kay Alvin na may parehong malamig na tingin. Kasabay nito, nagpadala rin siya ng voice transmission kay Alvin. Alvin, bago ka lang. Hindi ako masisisi ni Sultan kahit patayin kita. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Mamatay o iwan si Sultan at maging disipulo ko. Kung papalit ka kay Joros at maging disipulo ko, nagarantiya ko na ang pagtrato sa iyo ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Bagamat malinaw na sabik na patayin ni Charles si Alvin, ang kanyang voice transmission ay malinaw na humihikayat kay Alvin na iwanan si Sultan at sumunod sa kanya. Nang marinig ang mensahe ni Charles, ngumiti si Alvin. Dumilim ang ekspresyon ni Charles. Anong ikinagagalak mo dyan? Kung iiwan ko ang aking guro, si Sultan, at magiging disipulo mo. Sino ang nakakaalam kung sasamantalahin mo ang sitwasyon at papatayin ako bago ako sumama sa iyo, mahinahong sabi ni Alvin, sa oras na iyon, kahit siguro Sultan ay hindi ako paprotektahan. Hindi mahalaga kung aling pagpipilian ang gagawin ko dahil ang parehong pagpipilian ay humahantong sa kamatayan. Isa itong tunay na magandang plano. Ako ba, Charles, ay isang taong sumusuway sa mga salita ko. Basta't sasama ka sa akin, hindi kita papatayin. Bago pa matapos magsalita si Charles, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Napagtanto niyang malakas na sumagot si Alvin na naglantad sa kanya sa lahat. Tanga! Paano mo ako nagawang lokohin? Sa sandaling ito, ang elder ng Sword Trial Pavilion at ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace ay tumingin kay Charles na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napakawalang hiya ng Martial Dragon Celestial Emperor kaya't sinubukan niyang pilitin si Alvin sa ilalim ng banta ng kamatayan na sumama sa kanya kahit nakakakamatay lang ng kanyang disipulo. Nako, parang gusto mo nang mamatay. Alam ni Charles na masisira ang reputasyon niya kapag kumalat ang bagay na ito. Sa puntong ito, napagdesisyonan niyang mas makabubuting tayin agad si Alvin. Nang maramdaman ang balak pumatay ni Charles, napaisip si Alvin sa loob-loob niya, dapat ay malapit nang dumating si Teacher Sultan, di ba? Katulad ni Herman, sa sandaling lumitaw si Charles, nagpadala agad ng mensahe si Alvin kay Sultan. Sumagot din si Sultan na nagsasabing pupunta siya agad. Swoosh! Sa sandaling ito, isang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin ng akmang gagawa na ng kilos si Charles. Isang berdeng sinag ng espada na tila galing lang sa hangin ang nagpalit at naging figure ng isang tao. Ito ay walang iba kundi ang guro ni Alvin, si Sultan, ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Walang pakialam na sumulyap si Sultan kay Charles habang malamig na sinasabi, Charles, anong ibig sabihin nito? Sinusubukan mo ba akong suruan sa pamamagitan ng pag-atake sa estudyante ko? Base sa tono niya, halatang galit na galit si Sultan. Ang nakakatakot niyang aura ay kumalat sa paligid na parang aatake na siya anumang oras. Nang makita ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor na nasa isang komprontasyon, agad na nagningning ang mga mata ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Palihim silang nagpadala ng mga mensahe sa kanilang mga kasamahan tungkol sa insidente. Dahil dito, hindi nagtagal at isang lumalaking grupo ang nabuo sa labas ng Prodigy Arena. Sultan, hindi man lang yumuko sa akin ang disipulo mo nang makita niya ako. Napakawalang galang. Tinuturuan ko lang sana siya ng leksyon para matuto siyang igalang ang mga nakatatandasan niya. Dahil lumitaw si Sultan, alam ni Charles na hindi niya kayang atakihin o patayin si Alvin. Kung gagawa siya ng hakbang, tiyak na makikialam si Sultan bago pa man niya mahawakan si Alvin. Tutal, mas malakas si Sultan kaysa sa kanya. Swoosh! Ilang sandali lang, isa pang figure ang lumitaw sa Prodigy Arena. Ito ay walang iba kundi si Zenaida, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion, na kilala rin bilang ang walang awang Celestial Emperor. Malamig ang tingin ni Zenaida habang nakatitig kay Charles at walang ekspresyong sinabi, Charles, paano mo nagawang hawakan ang isang miyembro ng aking Sword Trial Pavilion? Pavilion Master Zenaida, hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Charles nang makita niya si Zenaida na lumilitaw sa tabi ni Sultan. Pinilit niyang ngumiti sa kabila ng kanyang pagkadismaya na harapin ang dalawang may titulong Celestial Emperor ng sabay. Bagamat mas malakas si Sultan kaysa sa kanya, hindi siya masyadong natatakot. Gayunpaman, paano siya hindi matatakot na harapin ang dalawang may titulong Celestial Emperor? Isang hindi pagkakaunawaan. Nasugatan ng elder ko sa Sword Trial Pavilion. Paano naging hindi pagkakaunawaan ito? Mas lalong nanlamig ang tingin ni Zenaida. Samantala, nagpadala si Sultan ng voice message kay Zenaida. Zenaida, magsanib puwersa tayo ngayon at turuan ng leksyon si Charles. Sige. Madaling sumang-ayon si Zenaida. Hindi nag-aksaya ng salita ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor at sumugod patungo kay Charles, tinabihan siya sa magkabilang panig. Sa sandaling sumugod sina Sultan at Zenaida patungo kay Charles, natural na nasabi ng mga disipulo sa arena na may magaganap na laban. Bukod dito, nararamdaman nila ang mga kakilakilabot na aura at ang kanilang celestial origin energies. Walang sino man ang nag-usisa tungkol sa resulta. Tutal, mas malakas si Sultan kaysa kay Charles. Ngayong nakipagsanib puwersa na si Zenaida kay Sultan, kailangan pa bang hulaan ang magiging resulta ni Charles? Ito. Sinasalakay ni na Panginoong Zenaida at Panginoong Sultan si Panginoong Charles. Langit. Isang laban sa pagitan ng tatlong pinamagatang Celestial Emperor. Samantala, ang mga disipulong kararating lang ay natarante nang makita nilang kumikilos ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor.
Anong nangyayari? Hindi ba't sila ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Merciless Celestial Emperor? Oy, nandito rin ang Martial Dragon Celestial Emperor. Tumawa ang isang disipulo bago sumagot sa kanyang mga kaibigang kararating lang, dumating kayo sa tamang oras. Iniisip ko kung ilang galaw ang kayang tiisin ng Martial Dragon Celestial Emperor mula sa Verdant Prairie Celestial Emperor at sa Merciless Celestial Emperor. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng mga bagong dating na disipulo sa pananabik. Samantala, kahit si Alvin at ang Elder ng Sword Trial Pavilion ay hindi inaasahan na aatakihin ni na Sultan at Zenaida si Charles. Nagningning ang mga mata ng matanda sa paggalang habang nakatingin kay Zenaida. Sultan, Zenaida, anong ginagawa mo? Nabigla si Charles nang makita niyang nagsasama-sama sina Sultan at Zenaida para harapin siya. Wala siyang ibang magawa kundi ipagtanggol ang sarili sa sandaling ito. Bang! Ang nagngangalit na enerhiya ni Zenaida ay biglang tumulpat na parang isang mabangis na halimaw habang ang mga kidlat na lila ay kumikislap sa paligid nito. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang enerhiya ay tumatama patungo kay Charles. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng kulog. Ang batas ng kulog. Hindi mahahalatang nanliit ang mga mata ni Alvin. Alam niyang naunawaan na ni Zenaida. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Hindi siya nagulat na naunawaan ni Zenaida ang lahat ng lalim mula sa batas ng kulog hanggang sa antas ng kahusayan. Gayunpaman, nagulat siya sa tila bastos at simpleng atake ni Zenaida na tila kakaiba sa kanya. Lahat ng lalim ng batas ng kulog ay magkakasabay nang gamitin niya ang mga ito. Hindi nakakapagtaka, ang lakas ng atake ay mas malakas kaysa sa inaakala. Sa wakas ay nalaman ni Alvin kung ano ang naiiba sa tila simpleng atake. Ang isang may titulong Celestial Emperor ay tunay ngang pambihira. Swoosh! 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 Hindi tulad ng simple at magaspang na pamamaraan ni Zenaida, ang nakapandidiring mga sinag ng espada na umiikot kay Sultan ay sumirit habang itinuturo niya si Charles. Ang kanilang mga aura ay napakalamig kaya't ang mga disipulo sa arena ay parang nasa isang kuweba ng yelo. Habang sumisirit ang mga sinag ng espada, ang kawalan sa hangin ay tila nagyelo sa kanilang likuran. Malinaw na naunawaan ni Sultan ang batas ng yelo. Sultan! Zenaida! Huwag kang lumampas sa linya. Hindi maganda ang ekspresyon ni Charles. Nagpapanik siya habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili laban sa mga atake ng dalawang may titulong Celestial Emperor. Huwag kang tatawid sa linya. Pangiinis ni Sultan. Tumigil ang kanyang mga sinag ng espada at winasak ang atake ni Charles pagkabangga nila. Sa isang suntok pa lang, napakalinaw na nalampasan ng lakas ni Sultan ang lakas ni Charles. Gayunpaman, malinaw na hindi pa tapos sina Sultan at Zenaida kay Charles. Matapos umatake si Sultan, si Zenaida naman ang umatake. Ang kanyang enerhiya na kumikislap na may mga lilang kidlat ay humampas kay Charles na parang nagngangalit na dagat. Ang kanyang pag-atake ay parang puot ng isang Diyos ng kulog. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Charles. Nagsimulang magningning ang kanyang katawan habang mabilis niyang ginagamit ang kanyang enerhiya upang magtayo ng isang matibay na pananggalang sa paligid ng kanyang sarili. Kasabay nito, lumitaw ang anino ng pananggalang na baluti sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, para siyang isang duwag, walang pinagkaiba sa isang pagong na nagtatago sa kanyang balat. Bumuhos! 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 Ang enerhiya ni Zenaida ay tumama sa depensang harang ni Charles. Sa wakas ay nalagpasan ng atake ang harang matapos maubos ang kalahati ng lakas nito. Putok! Ang natitirang enerhiya mula sa atake ni Zenaida ay tumama kay Charles at pinalipad ito sa ere na parang isang manika na basahan. Sinubukan ni Charles na patatagin ang kanyang mga paa habang lumilipad sa ere. Bagamat hindi siya malubhang nasugatan dahil sa kanyang punit na damit, mukhang labis siyang kawawa. 3,275. Matapos masira ni Sultan ang atake ni Charles, sinira ni Zenaida ang kanyang mga depensa at nasugatan ito. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata lamang.
Nang bumalik sa dati ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace, nakita nila si Charles sa isang kaawa-awang kalagayan. May dugo pang tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nasugatan siya. Isang atake lang, at nasa ganoon na siyang kaawa-awang kalagayan. Napakalakas ni na Lord Sultan at Lord Zenaida. Hindi yun nakakagulat. Dahil ang Martial Dragon Celestial Emperor ay walang kapantay sa Verdant Prairie Celestial Emperor at sa Merciless Celestial Emperor, paano siya magkakaroon ng pagkakataon kung pareho silang magsasanib puwersa? Naging magaan na rin ang loob nila sa kanya. Tutal, hindi naman mahirap para sa kanila na patayin siya ngayong nagsanib puwersa na sila. Bueno, kailangan nilang maging mahinahon sa kanya. Ano man ang mangyari, ang Martial Dragon Celestial Emperor ay isa pa rin sa mga tinaguriang Celestial Emperor ng ating Heavenly Pool Palace. Alam nilang hindi dapat sumobra kapag nakikipaglaban. Habang pinag-uusapan ng mga disipulo ang tatlong tinaguriang Celestial Emperor, ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-usap tungkol kay Alvin. Kung pag-uusapan ang tungkol sa pagiging sumobra, hindi ba sa tingin mo ay sumobra si Alvin sa pagpatay kay Joros? Kaya siguro ganoon na lang ang galit ng Martial Dragon Celestial Emperor kaya gusto niyang patayin si Alvin. Mukhang kara-rating mo lang. Ha? Paano mo nalaman yan? Kung nandito ka kanina at nakita mo ang labanan sa pagitan nina Alvin at Joros, hindi mo sana sinabi ang mga ganoong bagay. Si Joros ang unang nag-udyok kay Alvin. Gusto niyang patayin si Alvin. Sayang, si Alvin pala ang pumatay sa kanya. Kung may gustong pumatay sa iyo, at kaya mo siyang patayin, huwag mong sabihing hindi mo siya papatayin. Tama iyan. Si Joros lang ang may kasalanan sa pagkamatay niya. Malamang hindi niya inaasahan na sapat ang lakas ni Alvin para patayin siya. Ang mga disipulong kara-rating lang ay tumingin kay Charles nang may hindi natural na ekspresyon sa kanilang mga mukha matapos malaman na si Joros lamang ang may kasalanan sa pagkamatay nito, ngunit pumunta si Charles sa Prodigy Arena na may layuning ipaghiganti si Joros. Napakawalang hiya. Hindi ko inaasahan na ang isang may titulong Celestial Emperor sa ating Heavenly Pool Palace ay magiging ganoong tao. Hindi mo ba nakita ang Verdant Prairie Celestial Emperor at ang Merciless Celestial Emperor na nagsanib puwersa upang harapin ang Martial Dragon Celestial Emperor? Kung hindi siya walang hiya, hindi sana nagsanib puwersa ang dalawa pa upang harapin siya. Walang hiya. Kapag kumalat ang bagay na ito, magiging katatawanan ang Heavenly Pool Palace. Tama iyan. Tiyak na tutoksuhin ng ibang mga puwersang nasa antas langit ang ating Heavenly Pool Palace, nasasabihing ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa ating Heavenly Pool Palace ay hindi alam kung paano makilala ang tama sa mali. Bagamat mahina ang boses ng mga disipulo, narinig pa rin ni Charles ang kanilang mga sinasabi. Agad na naging hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha at nagsimulang mag-alab ang kanyang galit. Sultan, Zenaida, ako, si Charles, ay hinding-hindi makakalimutan ang nangyari ngayon. Sabi ni Charles habang nakatitig kina Sultan at Zenaida bago ito umalis. Dahil sa kanyang bilis, tila ba nawala siya sa ere. Hindi hinabol ni na Sultan at Zenaida si Charles. Kung tutuusin, gusto lang nila siyang turuan ng leksyon. Dahil si Charles ay isang may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, isa sa mga haligi ng Heavenly Pool Palace, alam nilang hindi magandang ideya na patayin siya. Hindi nagtagal at ang nangyari sa Prodigy Arena ay kumalat na parang apoy. Napagtanto ng mga tao na si Alvin ay lubos na pinahahalagahan ni Sultan, ang emperador ng langit sa Luntiang Prairie, batay sa kung paano ipinagtanggol ni Sultan si Alvin. Kung tungkol naman kay Zenaida, ang walang awang emperador na Celestial, may mga nag-aakalang ginawa niya ito laban kay Charles, ang emperador na Celestial ng Martial Dragon, para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan, at may mga nag-aakalang ginawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang bagong estudyante. Tutal, kahit hindi sangkot ang kanyang bagong estudyante sa bagay na ito, alam ng lahat na ang kanyang bagong estudyante ay may relasyon sa bagong estudyante ni Sultan. Dahil dito, sina Alvin at Tanya ay naging tanyag din sa Heavenly Pool Palace.
Si Alvin, sa partikular, ay sikat na ngayon dahil sa kanyang tagumpay sa pagtalo sa isang kahangahangang disipulo na nasa edad na 600 hanggang 700 taong gulang kahit na wala pa siyang 300 taong gulang. Mayroong mahigit 300 taon na pagkakaiba sa edad sa pagitan ng dalawang magkalaban. Little Junior Brother, ang reputasyon mo sa Heavenly Pool Palace ay kapatay na ngayon ng first senior sister at second senior brother, sabi ni Herman. Dahil pinatay ni Alvin si Joros isang buwan na ang nakalipas, madalas na niyang binibisita si Alvin. Gayunpaman, bago ang kanyang mga pagbisita, palagi siyang nagpapadala ng mensahe kay Alvin para siguraduhing hindi nagkukultiba si Alvin. Sa pagkakataong ito, hindi naglilinang si Alvin nang magpadala ng mensahe si Herman na nagtatanong kung maaari ba siyang bumisita. Hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin sa pagsali sa Heavenly Pool Palace. Nagbakasyon siya sa paglinang ng isang buwan upang imbestigahan ang kinaroroonan ng mga magulang ni Tanya, ngunit wala siyang nakitang anumang kapakipakinabang. Umiling si Alvin at sinabing, bagamat kapantay ng reputasyon ko ang unang senior sister at pangalawang senior brother, ang lakas ko ay malayo pa rin sa kanila. Ang unang senior sister at pangalawang senior brother ni Alvin ang pinakamalakas na estudyante ni Sultan. Bukod sa dalawa niyang pinakamatandang senior, tiwala siyang matatalo niya ang kanyang pangatlong senior sister, si Melinda, kung may tulong siya mula sa 5 banal na elemento. Baliw ka! Paano mo maihahambing ang sarili mo sa unang nakatatandang ate at pangalawang nakatatandang kuya? Isipin mo. Ilang taon ka na? Sabi ni Herman. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Alvin. Tumayo si Herman at nagtanong ng may pagtataka, anong problema? Base sa reaksyon ni Alvin, halatang may nangyari. Nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa Sword Trial Pavilion. Ang nangungunang kahangahangang disipulo sa aking pangkat ng edad ay tumugon sa aking hamon. Ang labanan ay gaganapin ngayong hapon sa Prodigy Arena, sagot ni Alvin. Ngayong hapon. Tumangala si Herman sa langit. Malapit na magtanghali. Maaari na tayong pumunta sa arena maya-maya. Tumango si Alvin bago sinabing, ipapaalam ko kay Tanya ang tungkol dito. Ika-6 na senior brother, bakit hindi ka muna bumalik ngayon? Kung interesado kang manood ng laban ko, magkikita tayo sa Prodigy Arena mamaya. Sige. Pagkaalis ni Herman, nagpadala siya ng mensahe kay Alvin para ipaalam dito ang tungkol sa kanyang kalaban. Ang pangalan ng kalaban mo ay Fabian. Siya ay isang 5-element celestial lord na nakaunawa ng 7 lalim mula sa batas ng hangin hanggang sa antas ng kahusayan. Bukod doon, hindi siya tao. Sinasabing isa siyang celestial plant. Hindi na kailangang sabihin pa, ang kanyang mga kapangyarihan ay lubos na tumataas kapag siya ay bumalik sa kanyang tunay na anyo. Hindi tao. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya ang mensahe ni Herman. Humanga siya na naunawaan ni Fabian ang 7 lalim mula sa batas ng hangin hanggang sa antas ng kahusayan kahit na hindi siya tao. Kung tutuusin, hindi madaling gawain para sa isang taong wala pang 300 taong gulang ang makaunawa ng napakaraming lalim hanggang sa antas ng kahusayan. Maya-maya, hinanap ni Alvin si Tanya para magising ito. Tanya. Sa nakalipas na buwan, hindi nakapag-cultivate si Tanya. Natutulog lamang siya para maunawaan ang batas ng kalawakan sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity dahil hindi niya pa nauunawaan ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng Mastery. Ito ay isang aspeto kung saan mas mahina siya kaysa kay Alvin. Kung tungkol kay Alvin, kahit na naunawaan na niya ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng kahusayan, magagamit pa rin niya ang Supreme Powerhouse Divinity upang makakuha ng mas maraming kaalaman kung paano gamitin ng epektibo ang batas ng kalawakan. Gayunpaman, medyo mabagal ang kanyang pag-unlad hinggil dito. Matapos maunawaan ang lahat ng lalim hanggang sa yugto ng Mastery, ang susunod na hakbang ay ang maging pamilyar sa mga lalim, alamin ang pinakamahusay na paraan upang mailapat ang mga ito sa isang labanan, at tiyaking magkakasabay ang mga lalim. Halimbawa, karamihan sa mga tinaguriang Celestial Emperor ay naunawaan na ang lahat ng kanilang lalim hanggang sa yugto ng Mastery.
Sa makatuwid, kung ang mga tinaguriang Celestial Emperor ay may parehong cultivation base at naunawaan ang lahat ng lalim hanggang sa yugto ng mastery, ang pagpapasya sa isang labanan ay natutukoy sa pamamagitan ng kanilang epektibong paggamit ng kanilang mga lalim. Isang buwan na ang nakalipas, nang makipag-ugnayan sina Zenaida at Sultan kay Charles, naobserbahan ni Alvin kung paano nila ginagamit ang kanilang lalim. Nakita niya ang kanilang lakas na lumakas ng husto dahil sa kung gaano sila kasensinsay. Kasabay nito, maraming tao sa Heavenly Pool Palace ang nakakita sa anunsyo ng laban nina Alvin at Fabian at nalaman na ang labanan ay magaganap sa hapon sa Prodigy Arena. Sa kasalukuyan, halos lahat ng nasa palasyo ng langit ay nakarinig na tungkol kay Alvin. Marahil, tanging ang mga nasa saradong cultivation lamang ang hindi nakarinig tungkol sa kanya. Kung tungkol naman kay Fabian, natural lang na sikat din siya sa Heavenly Pool Palace. Tutal, siya ang pinakamalakas na prodigy sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang. Bukod dito, natalo rin ni Fabian ang isang kahangahangang disipulo mula sa pangkat ng edad na 700 hanggang 800 taong gulang noon. Bagamat ang kahangahangang disipulo na kanyang natalo ay nasa pinakamababa sa kanyang pangkat ng edad, pumukaw pa rin ito ng malaking kaguluhan noong panahong iyon. Tutal, walang duda na isa itong kamangha-manghang gawa. Katulad ito ng kung paano nagdulot ng malaking kaguluhan si Alvin sa Heavenly Pool Palace nang patayin niya si Joros. Ang balita tungkol sa nalalapit na labanan nina Alvin at Fabian ay kumalat na parang apoy, at hindi nagtagal ay nagtipon ang napakaraming tao sa labas ng Prodigy Arena. Pinatay ni Alvin si Joros, isang kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 600 hanggang 700 taong gulang, isang buwan na ang nakalipas. Walang duda na malakas siya. Kung makakalaban niya ang sino man sa pangkat ng edad niya, sigurado akong mananalo siya. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si Fabian na isa ring napakalaking talento. Tama. Gayon din, natalo rin ni Fabian ang isang kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 700 hanggang 800 taong gulang. Bagamat nasa pinakamababang ranggo ang kanyang kalaban, walang duda na talagang malakas si Fabian. Mahirap sabihin kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Sa aking palagay, mas malakas si Alvin. Natalo lang ni Fabian ang kanyang kalaban, ngunit napatay ni Alvin ang kanyang kalaban. Malaki ang pagkakaiba ng pagkatalo sa pagpatay sa isang tao. Hindi naman siguro totoo yan. Marahil, nagawa lang patayin ni Alvin si Joros noong panahong iyon dahil sa pagiging pabayan ni Joros. Bukod doon, 30 taon na ang nakalipas mula nang talunin ni Fabian ang kanyang kalaban mula sa mas mataas na pangkat ng edad. Walang duda na mas lumakas pa siya mula noon. 3,276. Katulad ng dating kalaban ni Alvin na si Morten, si Fabian ay isa ring 5-element Celestial Lord. Gayunpaman, tiyak na walang kalaban si Morten kay Fabian. Kahit na baliwalain ni Morten ang patakaran at direktang hamanin si Fabian, malamang na hindi niya ito gagawin. Hinamon ni Alvin si Fabian. Mas malakas si Fabian kaysa kay senior brother Lugian, at siya rin ang nangungunang kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang. Sigurado akong marami siyang mga panlilinlang na nasa kanyang manggas. Baka hindi siya matalo ni Alvin. Samantala, walang nakakaalam kung para panoorin si Alvin na matalo ni Fabian o para tingnan kung may natutunan na bang mga bagong pamamaraan si Fabian, nagpa siya si Morten na umalis sa kanyang cultivation place at pumunta sa Prodigy Arena para panoorin ang labanan. Mabuti na lang at hindi ako sinisi ng guro noong bumalik siyang sugatan isang buwan na ang nakalipas. Nabalot ng takot ang puso niya nang maisip niya ito. Sa oras na iyon, inihanda na niya ang sarili na parusahan. Sa oras na ito, maraming tao mula sa Heavenly Pool Palace, tulad ni Morten, ang papunta sa Prodigy Arena. Sa mga taong ito, marami ring mga kahangahangang disipulo. Dati, dahil sa hindi kilalang lakas ni Alvin bilang isang baguhan at ang ranggo ni Morten na nasa pinakamababang antas ng kanyang pangkat ng edad, ang kanilang labanan ay hindi nakapukaw ng interes ng iba pang mga kahangahangang disipulo. Gayon din, ang laban ni Tanya sa kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang na nasa pangalawa sa huli ay hindi rin nakaakit ng masyadong atensyon.
Gayunpaman, nagulat ang mga naroon nang talunin ni Tanya ang kanyang kalaban sa isang suntok lamang. Pagkatapos ng dalawang labanan, natural lang na mas binigyang pansin ng mga tao sa Heavenly Pool Palace ang mga bagong estudyante nina Sultan at Zenaida. Parehong mahuhusay at magkatugma ang dalawa. Sa Heavenly Pool Palace, bawat may titulong Celestial Emperor, kabilang ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace, ay mayroong napakaraming disipulo sa ilalim nila. Halimbawa, ang Verdant Prairie Celestial Emperor na si Sultan ay mayroong 7 mahuhusay na disipulo sa ilalim niya habang ang walang awang Celestial Emperor na si Zenaida ay mayroong 5 mahuhusay na disipulo sa ilalim niya. Gayon din, ang Martial Dragon Celestial Emperor na si Charles ay mayroong 6 na kahangahangang disipulo sa ilalim niya bago pinatay ni Alvin ang isa at sinipa ang isa pa mula sa Prodigy's Disciples Ranking. Walang silbi talaga si Fifth Junior Brother. Hindi ako makapaniwalang pintay siya ng 1 taong wala pang ang 300 taong gulang. Bukod kay Morten, ang iba pang mga kahangahangang disipulo sa ilalim ni Charles ay pawang mas malakas kaysa kay Joros. Bukod dito, 2 sa mga kahangahangang disipulo ay mas bata kay Joros. Ang isa sa kanila ay mahigit 500 taong gulang habang ang isa naman ay mahigit 600 taong gulang. Ang kakasalita lang ay ang kahangahangang disipulo ni Charles na nasa edad na 600 hanggang 700 taong gulang tulad ni Joros. Mas bata siya ng ilang dekada kay Joros, ngunit nasa 3 pwesto siya sa kanyang pangkat ng edad habang si Joros ay nasa pangalawa sa huli. Kaya naman, kinailangan siyang tawagin ni Joros bilang 3 senior brother nang magkita sila. Siya si Joe, ang 3 disipulo ni Charles. Ang kanyang anyo ay parang isang payat na binata, at nakasuot siya ng magagandang damit. Bagamat karaniwan ang kanyang mga katangian, ang kanyang mga titig ay matalas. 3 senior brother, sa tingin ko ay pabaya lang si 5th junior brother. Kung hindi, sa lakas niya, hindi sana siya namatay kahit pa kaya siyang talunin ni Alvin. Bukod kay Morten na pumunta sa Prodigy Arena, 2 sa mga kahangahangang disipulo ni Charles ay pumunta rin sa Prodigy Arena. Isa sa kanila ay si Joe, at ang isa pa ay ang pang-4 na disipulo ni Charles, si Glaze. Si Glaze ay mahigit 500 taong gulang ng kaunti, at siya ay nasa ika-4 na pwesto sa pangkat ng edad na 500 hanggang 600 taong gulang. Bagamat mas bata siya kay Joros, mas malakas siya kaysa kay Joros. Katulad ni Zenaida, ang seniority ng mga kahangahangang disipulo ni Charles ay napagpasyahan batay sa kanilang lakas. Sa katunayan, ganito na pagdesisyonan ng lahat ng tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, maliban kay Sultan, ang seniority ng kanilang mga kahangahangang disipulo. Dahil si Sultan, ang emperador ng langit sa Luntiang Prairie, ang nagpasya ng senyoridad ng kanyang mga kahangahangang disipulo batay sa kung kailan sila sumama sa kanya, walang nakakaalam kung sino sa mga disipulo ni Sultan ang pinakamalakas o pinakamahina. Habang naghahanda sina Alvin at Tanya na umalis sa kanilang cultivation place at tumungo sa Prodigy Arena, nakita nila si Herman, ang 6th senior brother ni Alvin, na matagal nang naghihintay sa kanila. Hindi nag-iisa si Herman. May 2 pang taong nakatayo sa tabi niya. Isa sa kanila ay si Melinda, ang 3 nakatatandang kapatid ni Alvin, at si Willa, ang ika-4 na nakatatandang kapatid ni Alvin. Humakbang si Alvin at binati ang kanyang 2 nakatatandang kapatid na babae. Pangatlong nakatatandang ate, pang-4 na nakatatandang ate. Pagkatapos nito, humarap siya upang batiin si Herman. Little junior brother, hindi ka patas. Bakit mo ako huling binati? Minamaliit mo ba ang iyong 6th senior brother? Madrama na sabi ni Herman. Fatty, mas mababa ang seniority mo kaysa sa ating 2. Hindi ba natural lang na siya ang huling bumati sa iyo? Kung hindi ka nasisiyahan, maaari mo akong hamanin o ang iyong ika-4 na senior sister. Kung matatalo mo ang sino man sa amin, tatawagan kitang senior brother. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Matagumpay na natahimik si Herman dahil sa prangkang mga salita ni Melinda. Noong unang sumali si Alvin kay Sultan, inakala ni Herman na sa wakas ay may mas mahina pa sa kanya sa grupo. Nang patayin ni Alvin si Joros 1 buwan na ang nakalilipas, sa wakas ay napagtanto niya na kahit ang kanyang nakababatang kapatid ay mas malakas kaysa sa kanya.
Sa huli, walang nagbago. Siya pa rin ang pinakamahina sa mga kahangahangang disipulo sa ilalim ni Sultan. Mabuti na lang at ang kanilang seniority ay hindi napagpasyahan batay sa lakas. Kung hindi, tiyak na siya na ang nakababatang kapatid ng lahat ngayon. Sabi ni Willa nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Sixth junior brother, kailangan mo talagang magsikap. Kahit ang little junior brother ay mas malakas kaysa sa iyo. Kung hindi ka magsisikap, sino ang nakakaalam kung matanggal ka sa Prodigy's Disciples ranking? Fourth senior sister, pati ikaw ay sumasali sa third senior sister para apihin ako." Sabi ni Herman habang nagtatampo. Hindi sumagot si Willa kay Herman. Sa halip, tumingin siya kay Tanya at nakangiting sinabi, "Sister Tanya, binabati kita sa pagiging isang kahangahangang disipulo." "Salamat, ika-4 na senior sister," nakangiting sagot ni Tanya. Maganda ang impresyon niya sa ika-4 na senior sister ni Alvin. Sa kabaligtaran, tuluyan niyang binaliwala si Melinda, ang ika-3 senior sister ni Alvin. "Ano? Galit ka pa rin ba sa akin, Sister Tanya?" Dahil sa personalidad ni Melinda, kahit hindi siya pinansin ni Tanya, hindi ibig sabihin na gagawin din niya iyon. Lumapit siya kay Tanya at sinabing may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, "Hoy, nagbibiro lang ako noon. Masyado mo namang sineseryoso, tanga. Kahit mukhang mabuting tao si little junior brother, wala akong interes na nakawin ang kasintahan ng iba. Kaya huwag kang mag-alala. Iyon na siya." Pagkatapos niyang magsalita, tumawa siya ng malakas. Habang tumatawa si Melinda, tila nabighani naman si Herman sa kaakit-akit nitong figure. Nang makita ni Alvin sina Melinda at Willa, nahulaan na niya ang kanilang mga intensyon. Gayunpaman, nagtanong pa rin siya, ika-3 senior sister, ika-4 na senior sister, pupunta ka rin ba sa Prodigy Arena? Tama. Tumanggaw si Melinda. Pagsisisihan ko talaga na wala ako roon para panoorin kang patayin si Joros isang buwan na ang nakalipas. Ngayon na mayroon ka pang laban, paano ko ito mapalampas? Bukod dito, ang kalaban mo sa pagkakataong ito ay ang nangungunang kahangahangang disipulo sa iyong pangkat ng edad. Sumagot si Willa nang may ngiti sa kanyang mukha, "Little junior brother, matapos kong marinig ang patuloy na pagpuri sa iyo ng 6th junior brother, gusto ko ring panoorin ang iyong laban para makita kung gaano ka kalakas." "Sige. Aalis na ba tayo?" Umiling si Alvin at ngumiti. Kasunod noon, nagtungo silang 5 sa Prodigy Arena. Habang papunta sila sa Prodigy Arena, nakita nila ang maraming tao na papunta rin sa arena. Dahil ang arena ay hindi kalayuan sa lupain ng Heavenly Pool Palace, ilang sandali lamang ang lumipas bago dumating si Alvin at ang iba pa sa arena. Sa kasalukuyan, siksikan na ang Prodigy Arena. Mula sa malayo, puro itim na ulo lang ang makikita. Samantala, dumating na si Elder Chin mula sa Sword Trial Pavilion at nakalutang na sa gitna ng arena. Hindi nagtagal ay nahadyap ng kanyang mga mata si Alvin at ang iba pa. Bahagya siyang ngumiti kay Alvin bago yumuko kay Tanya. Sa sandaling lumitaw si Alvin sa Prodigy Arena, marami sa mga disipulo ng Heavenly Pool Palace ang nakatuklas sa kanya. Halos lahat ay nakatitig sa kanya sa sandaling ito. Nandito na si Alvin. Si Alvin yan. Nang makitang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Alvin, sinabi ni Herman, "Little junior brother, nakakakuha ka ng maraming atensyon. Ngayon, dapat mong talunin si Fabian at ipagmalaki kami." "Hoy, hindi ka ba marunong magsalita ng maayos?" Sabi ni Melinda habang sumusulyap kay Herman, "Dapat mong sabihin kay little junior brother na huwag nang masyadong mag-alala kay Fabian." Sa tingin mo ba may iba pang mangyayari bukod sa pagkatalo ni little junior brother kay Fabian? Hindi. Napangiti na lang si Herman nang marinig ang mga sinabi ni Melinda. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang magreklamo na talagang hindi siya maihahambing kay Melinda pagdating sa pambobola. Dahil dito, maging ang kanilang unang nakatatandang ate ay may malapit na relasyon kay Melinda. Para na silang magkapatid. Maya-maya, nakita ng matalas na mga mata ni Herman ang disipulo ni Charles na natalo ni Alvin isang buwan na ang nakalilipas. Sino ang mag-aakala na darating din si Morten? Matapos matuklasan si Morten, nakita ni Herman ang dalawa pang kahangahangang disipulo ni Charles. "Joe!
Glaze. Nandito rin ba sila? Bakit? Ika-6 na nakababatang kapatid, nag-aalala ka ba na baka magdulot ng gulo sina Joe at Glaze para sa ating nakababatang kapatid? Tanong ni Melinda habang iniikot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nang hindi na hinihintay ang sagot ni Herman, inuntog niya ang ulo nito at nagpatuloy sa pagsasabing, "Hoy, sa tingin mo ba ay palabas lang kami ng ika-4 na nakababatang kapatid mo?" Oo nga. Dahil sa lakas ni na Melinda at Willa, naisip ni Herman na hindi niya kailangang matakot kina Joe at Glaze. Kaya, napakamot siya ng ulo at nahihiyang sinabi, "Nako, nako. Nakalimutan ko na kayong dalawa. Hoy, paano mo nakakalimutang nandito kami? Hindi mo ba kami nakikita?" Sabi ni Melinda habang itinataas muli ang kanyang kamay para patumbahin ang ulo ni Herman. Umiling si Herman ng mariin. Gusto na talaga niyang umiyak sa mga sandaling ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.